Magandang umaga po, sir. Oo, oo, daga Nakikinig at nanonood nitong opo. sikat na istasyon at sikat na busing namin. Oo. Daghang salamat po. Attorney si Maricel po ang kasama ko Ah, ngayon. Go Maricel, oo. Magandang umaga po sa inyo, attorney. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Attorney, simulan ko na dito sa usapin tungkol dito sa International Criminal Court because as we all know, nabanggit po yung pangalan ni Senador Bato de la Rosa bilang isa doon sa 8 co-perpetrators dito nga po sa kaso sa ICC. Ano po ang nabanggit dito at naging reaksyon ni Senador Bato? Well, I haven't had the chance no na magkausap kami. Pero meron naman ako kanyang general authority to speak for him. So, expected namin ito and meron kaming mga hakbang na gagawin para po dito. At ginagawa na rin namin noon pa. Opo. Ano pong hakbang ito, attorney? Yung mga hakbang na ang iba ay hindi po puwede na isasabi po sa publiko, pagpaumanhin niyo na po kasi, kaso po ito. Pero, sinisiguro ko na the rights of, Senator Bato de la Rosa would, be protected hopefully. Opo. Ang sinasabi po kasi, attorney, ng ilan, kabilang na po si Attorney Mm. Cristina Conti na nakausap din po namin kahapon, hindi naman ibig sabihin na dahil nakasama doon sa mga co-perpetrators, automatic kung may arrest warrant na. Ano po kayang Yes, oo. Oo. Mm. Oh, That's true because the issuance of a search of an arrest warrant is in another process. It is imperative that the office of the prosecutor will first request the pretrial chamber to issue such warrant of arrest, and we know that. But mm. we do not know if other processes have already been filed because by nature kasi confidential itong mga processes na ito and the warrants are under seal, no? And sometimes they also have this mechanism by which they um, keep their proceedings under seal in the meantime in order to ensure that the accused would be arrested. Kasi kung ipapublicize nila kaagad, meron ngang tendency na mag-iiwas yung akusado sa na hindi sila madakip. Sino ba rin gustong madakip sa isang foreign court, no? So yun po ang sagot ko diyan. So ito po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita si Senator Bato? Baka isa yan sa mga dahilan. Pero alam naman natin na yun ngang ginawa ni Tatay Digong against kay Tatay Digong. Wala naman yung confirmation kung may warrant of arrest na. Mm. Ang napakita nga kina Attorney Martin Delgra was only a diffusion notice, no? So Mhm. wala pa nga at that time nung pag-aresto sa kanya, wala pa nga talagang warrant of arrest. Oo. Mm. Pero pinadakip na. How much more dito na meron ng akin to an information talaga na naka-file and baka they kept the proceedings under seal in the meantime. So it is also a likely possibility that there may be a warrant of arrest already. Mm. Mm. Attorney, meron po kasing sinasabi na baka dapat ay idaan muna sa local courts itong Yes. issue That ng has Sige, Yes, go yes. ahead, That has attorney. always been our stand. That has Mm. always been our stand, no? Kasi yung ICC kasi is a court of last resort, no? That was really created in the past to address issues on crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, no? Specifically, supposedly in Africa and other troubled countries. It did not contemplate situations where countries have healthy judicial system, prosecutorial system, such as the Philippines. Mm. So, kaya nga kung functioning yung judicial system natin, supposedly, dito na yan sa Pilipinas. At saka kung i-argue nila na naging party naman tayo doon noon, inuulit ko na naman yung sinasabi namin na nag-withdraw na nga tayo and they had a certain window of opportunity to supposedly prosecute
any and all alleged war criminals here in the Philippines, but they failed to do so. So kaya nga, sana dito na sa Pilipinas sana lahat ng mga kaso na ipa-file against kay Senator Bato or kay Ay, attorney, nawala si attorney. Oo, para malaan san. Oo, si Senator Bato. Kasi parang ang sinasabi ni attorney that has always been their position na idaan sa local courts itong issue kay Senator Bato. Tama po ba, attorney? Okay, wala pa rin si Attorney Torion. Iba kasi yung sinasabing posisyon. Meron ding paliwanag dito, Manong Ted, si Dean Mel Santa Maria. Doon sa ipinupunto na kahit pa nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute, meron daw Supreme Court decision sa Pangilinan versus Cayetano na dinidebunk na ang puntong ito. At sinasabi daw ng korte na yung ICC ICC retains jurisdiction doon sa lahat ng naging aksyon ng pamahalaan hanggang noong March 17, 2019. Kung kailan naman, miyembro pa. Kumbaga, Oo. lahat ng mga pinaggagawa mo nung panahon na miyembro pa, ang Pilipinas sa ICC, yan, counted pa, kumbaga. Counted Sige, pa. balikan na natin si Attorney Torion. Attorney, sorry po, naputol po tayo. Yes. Okay, Papunta sige. kasi ako sa nagbabiyahe ako papunta airport. Oo. Ay, Akala okay. ko papunta kayo kay Senator Bato. Okay, Pero go. attorney, ano po yung tugon ninyo doon? Kasi ang sinasabi nga po ninyo, it has always been your position na dapat idaan sa local court. Pero ito nga po yung ipinupunto ni Dean Mel na mismong Korte Suprema na rin daw po yung nagsabi na mananatili yung jurisdiction ng ICC sa lahat ng naging aksyon ng pamahalaan hanggang nung 2019 na miyembro pa ang Pilipinas. He must be referring to the Pangilinan case. Yes, No? opo. But that Pangilinan case is not on all fours with the situation vis-a-vis Rodrigo Duterte and Ronald De La Rosa. It never, discussed a situation where a Filipino, is going to be tried after the fact. No, wala po doon. And ang sa amin naman, meron kasing express provision na any and all cases that should be filed vis-a-vis the membership of the Philippines within their own statute should have been done within a time frame. So hindi po nagawa 'yon ng prosecutor. 2021 na nila i-file yung kaso, 2019 tayo effective na wala na sa jurisdiction eh. So lampas na po yung ginawa ng prosecutor's office. So dapat ang local jurisdiction na ang mag-assert dito kung meron mang mga kaso. So yun po ang aking tugon doon. Opo. Sige, anyway. Opo. Yun So, po. Ang maganda siguro dyan, para magkaroon ng siguro magandang discussion yan, intellectually and academically, pwede kami siguro, kasi din ng law school si Dean Mel, pwede namin pag-usapan yan in a, what you call this, a clear, with clear rules, in an academic debate, para mapag-usapan at malaman po ng Filipino people, so that there can be a healthy discussion on the matter. sige po. Not Anyway. to challenge anyone, but for healthy discussion so that this issue would be resolved at the very least in the minds of the Filipino people. Okay. Anyway, so ngayon po, attorney, may pending case pa ba ang sila Pangulong Yes. Duterte at ang kanyang mga anak concerning yung pagpapadala sa dahig pending sa Supreme Court ngayon? If you remember, sir, yung nagka-problema, gahol-gahol ako magpaperma kay Tatay Digong doon po sa Velasco, yung yung harap ng Resorts World na kampo. Oo. Pending pa po 'yun. Sa Villamor, sa Nag-file ako ng Villamor, petition. sa Villamor. Yeah, Villamor Air Base. Pasensya na, taga Davao kasi ako. Oo. So, Villamor Air Base. So, nag-file tayo ng petition for certiorari kasi at that time, hindi pa naman sila nadakip. So, we filed that petition on the ground that there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction
concerning the continued cooperation on the part of the Philippine government, despite the fact that we already withdrew Opo, from the opo. Rome Yes, sir. Statute. As you So said pending earlier. po yun. Oh, Pending po yun. pending pa Pending rin. po yun ngayon. Opo. Oh, Okay. tapos sa pag-issue ngayon ng yung itong latest information ngayon na naka-charge na nga sila at saka 8 other co-perpetrators, magpa-file po ako either ngayong araw or tomorrow ng very urgent manifestation kasi dito klarong-klaro na po na may information na charge na i-file against kay Senator Bato. Mhm. Nakalista na talaga ang pangalan niya. So I may be able to argue that there is clear and urgent necessity now for the Supreme Court to act on the matter simply because of the fact that if the Philippine government, no, if there is a warrant that indeed will be issued or has been issued, that the Philippine government would be guided accordingly not to cooperate anymore with the ICC in the light of the fact that we are no longer parties to the Okay, Rome sige. Statute. So, sige. Ito Maricel, ito yung bago ngayon sa sinasabi ni attorney. Alright. Kasi nung una po, noong nagsabi si Ombudsman Boying, di ba, na merong arrest warrant, doon ho kayo, Yun nga. di ba, naghain kayo, pero na-deny ng Oo. Supreme Court, di ba? Oh, na-deny. Nag-MR ako doon. Nag-MR Okay. ako doon kasi yung ruling ng Supreme Court, wala pong explanation. So, gusto ko ng explanation sana because that is a Okay, requirement of the Constitution. So, And so ngayon, yes, attorney, yes po. attorney ngayon, you are going again to file ano ho ang inyong prayer considering po na meron talaga meron ng dokumento, meron ng announcement na kasama na po ang inyong kliyente bilang Perpetrator. Yes, opo. Ano po ang Oo. inyong prayer ngayon? So ang akin is kung mag-issue man ng warrant of arrest, whether under seal or i-decide ng mga justices na i-public na ito, na walang government functionary na mag-cooperate kasi nga hindi na tayo party Okay. sa Rome Statute. Okay, sige. So yun ang the ating same yan prayer, po ang kumbaga. ating pray. Yes po, the same prayer po. Uulitin nyo lang kasi nga ngayon, kasi nung una, wala namang lumalabas na informasyon at wala namang inilabas na arrest warrant. Ngayon po, dahil dito, susubukan po Dahil ninyo. dito. Okay, ganito ho, Susubukan po attorney. natin. Yun ho bang habeas corpus petition po ng mga anak ni Pangulong Duterte? Nakapending pa? Nakapending pa rin po, nakapending. Okay. Kaya nga parang race ito kung sino ang unang desisyonan, yung sa tatay ba na ako yung abogado o yung sa mga anak na petition for habeas corpus. I hope isabay nila. Okay, sige. Sana. Apo. Ngayon ganito po, baka magkaroon ng replay. So, ang sabi nga po ng Malacanang, di ba kahapon, ang sabi na gagaya ng dati, igagalang ng administrasyon ng gobyerno ang ICC kapag naglabas ng arrest warrant, aarestuhin at susunod na naman. Kumbaga, uulitin yung nangyari kay Pangulong Digong. So, Kaya nga. Opo. So, kapag ganon ang nangyari, kung sakasakali po na may arrest warrant, hindi lang sa inyong kliyente, sa ibang mga taong binabanggit dito, at sila po ay damputin, dalhin sa Villamor, at mataon na tapos na yung office hours, wala ka ng TR na makukuha, at ilipad sila sa dahig, meron ho bang legal remedy na doon o magiging repeat lang ito ng nangyari kay Pangulong Duterte? Hopefully merong legal remedy. Kaya nga 'di ba si Auntie Claire ang si Ma'am Claire ang Ma'am pala. Oo, si Ma'am Claire yung nag-declare nun, 'di ba? Nagpapasalamat nga ako sa kanya kasi this is already an official announcement on the part of the Marcos administration that they are going to cooperate. Noon kasi parang papaling-paling Papaling-paling yung kanilang declaration. Ngayon meron talagang yung declaration. I-include ko 'yon sa aking manifestation because this is already an official announcement. And I would like to say thank you po, Ma'am Claire, sa kanyang ginawa. Okay, sige. So ngayon po, ito ang daming mga botante ni Senator Bato naghahanap talaga sa kanya dito yung nga po, ang tanong nila, kailan ba man lang siya mag-hi man lang? At yung sinasabi nga po na, kumbaga, sinisingil si Senator Bato ngayon, Maricel, nung kanyang ipinangako sa mga unang interviews daw na he will be so glad and happy to join the former president doon sa The Hague. Ano na nangyari daw?
Well, I think the real supporters of the good senator would understand that the first rule of nature is the rule of self-preservation. When your right to security, right to life, right to liberty is at stake, there is no other option except to protect the same. So, kaya nga, ang sinasabi natin, yung right to liberty na niya, right to life, right to what you call this, and freedom na niya ang naka at stake dito. So sana maintindihan nila itong ginagawa ng ating mahal na senador. And ang problema kasi dito, yung papaling-paling na policy nitong ating administrasyon. At saka meron na kasing president dito na ang ating former president mismo ay kinidnap na nga na hindi man lang dinaan dito sa ating korte. So I hope and understand, I hope that the real supporters of Senator Bato and his nemesis and his political opponents also would understand that what is at stake here is his self-preservation, right to self-preservation. Opo. Yun po. Sige. So Maricel, pasalam, Oo. tanong ka pa? Hindi, Salamat po, attorney, Oo. pahabol lang Kailan kayo huling Yes po. nagkausap ni Senator Bato? Meron ba kayong regular discussions? No. I discuss with his family often, and yun po. As a matter of fact, nag-communicate kami kasi taga-Davao kami, and I guide them as to the courses of action that I am taking. Okay. So kahit na burner phone ang gamit, wala kayong ganon? Para mga... Wala eh. Sa mga spy Ang nakakaganda lang ni Senator Bato is he trusts me, and he understands that what I am doing is all for his best interest. Opo. O sige, so kung sakasakali lang po pero siya po ay nasa Pilipinas pa naman. I think nasa Pilipinas lang. Okay. Sa Mindanao. Ayan, hindi ko alam. Anyway. Salamat, sige sir. po. Salamat talaga sa opportunity. Daga Opo. salamat, Sige po. attorney, at good luck po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!